Kanina, medyo nabitin ako eh. Hindi pang race ang mga national road, Sir Chair. Malakas sa sampal na suntok sa sikmura. Alam nyo naman po, Mr. Chair, pag hindi natin inalalayan yung ating mga kababayan, lalong-lalo na kung di nila naman alam yung batas, di nila alam yung gagawin nila, wala silang attorney Alday na tutulong sa kanila. Ito naman po alam na may Boss Ironman Challenge. Si Reynold ay nagtatrabaho bilang mangingisda at construction worker habang si Paeng naman ay lilipad patungong Canada upang magtrabaho. 'Di ba? So papayag na lang sila na mabayaran 'yan, samantalang dapat may managot. Ako po si May Ann Lorcha, kapatid ko po si Joel Lorcha na namatay sa San Juan, La Union. Totoo po ba na ang na-receive mo doon sa participant ng Ironman Motorcycle Challenge is 100,000? Tama po? Opo, sir. Buti kayo po, sabi ni Representative Bosita, mga mayayaman kayo, kaya nyong pag may namatay na padre de pamilya, hindi lang naman 400, 500, 600,000 yan. 'Di ba? Yung kasiyahan na nandiyan yung kanilang miyembro ng pamilya na disgrasya dun sa race ninyo, hindi nyo mapapalitan yon. Kahit na paaralin nyo pa yung mga anak, hindi nyo po mapapalitan yung kasiyahan na kumpleto ang pamilya at nandiyan ang buong pamilya. Kayo nga nang ang nagsabi hindi mapapalitan ang buhay. Nagtulong naman sina Congressman Franz Castro at Congressman Bonifacio Bosita para makuha ang hustisya at maprotektahan ang kinabukasan ng ating maliliit na kababayan na inulila sa disgrasya ng Boss Ironman Motorcycle Challenge. Bakit may na-aksidente? Kung safety ito, bakit meron bang nakalagay sa mga roads na merong dadaan dito na may ganitong race? Meron bang paunawa sa publiko na may ganitong dadaan in 1,200 kilometers? There was an incident, Your Honor. Tanong ko nga po, involved sa event si Governor of Bohol, that eventually, base po doon sa information na nakalap natin, na-realize ni Governor, mali pala itong event na to. Tama po, mali. Hindi nyo ba na-anticipate na magkakaroon ng mga ganitong accident? Kung di man involved ang inyong mga racer, ay yung mga mamamayan na gumagamit din ng road at madadaanan nitong inyong challenge. Ito mga, should I say, parang kumbaga endurance challenge ng mga elite. Kasi mukhang mayayaman ang mga participants dito. Sa pangunguna ni Congressman Romeo Acop, hinimay nila ang batas kung saan mapapanagot ang kapabayaan na dinulot ng mga organizers at riders sa naturang event na nagresulta ng pagkasawi ng ilan nating kababayan. Di ba pag may ganyan, dapat meron ding magpa-file din ang kapulisan ng moto proprio. Kasi yung ginagawa ninyong endurance challenge ay talagang dangerous. Di po ba? Pag nagmamotor Kung po nag-enjoy kami, po kayo sa kaya ginagawa nga po kami ninyo, nag-coordinate sa mga hospital or ambulances, no? Just in case merong ganyang mangyari, there will be an immediate response. okay, so ini-imagine, na-anticipate ninyo. Kasi yung ginagawa ninyong endurance challenge ay talagang dangerous. Pagko-conceptualize nitong event na ito, hindi nyo ba yan tinitake into consideration na may mangyayaring ganyan? Not to take into consideration pa, ma'am. So hindi nyo tinitake into consideration na may mamamatay sa ginagawa ninyo? Pinaulanan ng sermon ni Congressman Castro ang organizer ng Boss Ironman. Aniya, pinapatigil na niya ang kasiyahan ng mayayamang ito dahil wala itong puwang sa pampublikong kalsada. Stop nyo na po, di ba? Kasi dapat gawin nyo ito sa proper na racing place. Hindi pang race ang mga national road, Sir Chair. Hindi pang endurance challenge itong mga national road. At kung merong ganon na race, maprotektahan nyo rin yung mga sasama doon sa race. Kasi very dangerous po ito at ginagaya din po ito ng mga pangkaraniwang mga tao. Humirit naman si Congressman Bosita ng ayuda
sa organizer ng Boss Ironman para sa mga naiwang anak ng nasawing biktima. Kailan po natin maasahan na may maipipresenta kayo na mechanics na kung saan sasagutin po ninyo yung nawawala na dapat kikitain ni Mr. Diso plus yung educational plan para po sa mga anak niya na naulila. Kailan po ninyo pwedeng ipresenta sa committee na ito? Pakinggan ang buong pagdinig at alamin kung makukuha ba ng mga biktimang ito ang hustisya. Kahit pusa or dog, pag may namatay, meron tayong batas para panagutin yung pumatay dyan sa pusa or dogs. Pero ito, tao ang namatay in the course of this endurance challenge na at the umpisa pa lang, konsepto pa lang, meron ng risk. Meron ng maaring ma-damage ang property, maaring violation ng traffic, maaring may mamatay. At nangyayari na nga yan, at nangyari na. Castro is listed as the next interpellator. Madam, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. So yung unang-una, Mr. Chair, sa ating organizer po ng boss. So lahat ba ng kasali dito, Mr. Chair, mga BMW owner or may iba ding klase ng motorcycle na kasama rito? Mr. Chair, hindi po. So basta ang Kahit requirement ano ninyo pong na brand ng nakalista bike rito. na 400cc pataas. Okay. Sige. So yung inyong race ay BMW Owner Society of Safe Riders. So gaano po ba ka-safe? Gaano po ba ka-safe ang mga riders dito po sa ginagawa nating event? Paano po na-ensure yung safety ng inyong mga riders? Ma'am, pasensya na po. Hindi po ito race. Ano yung precaution na ginagawa Events, namin? Number one, there is an orientation of safety for the route so that the participants can check, inspect, and do the recon for the place. Next, there is inspection of the screening of the motorcycles before the event itself. And for this 2024, this is not just done in one day. It was done for 3 days. So that there will be ample of time to check it. Then for the riders themselves as well, we make it a point that they have their own driver's license. And yes, there is a casual interview of asking them with some of the colleagues, how long have they been riding? Okay. So, yun. And then another safety sa Mindanao, because this is the second practically fresh ground for us, we installed the GPS. Whether it's a physical GPS or through the cell phone, so that we will be able to monitor their location. Yun po. Okay. So, you've been doing this, Mr. Chair, for how many years na po itong endurance challenge? This was started sometime in 17 years. 17 years. Tama Yes, ba? but different people, the same boss club, but different people organizing it. So we try to improve it every year, wherein there is a necessity for us to improve, no? Okay. So tinitignan ko lang, Mr. Chair, pag ina-analyze natin itong mga ganitong endurance challenge na ito using our national road. So, don't you think parang doon pa lang sa umpisa nun using the national road and not the kumbaga paggamit talaga ng proper na race proper ano bang tawag doon kung hindi yan race? Ano bang tawag doon? Racetrack? Endurance challenge. Oo. Hindi po. Don't you think sa umpisa pa lang ng conceptualization nitong event na ito, don't you think meron na kayong
Hindi ba kayo nag-anticipate ng mga violations or nag-anticipate din ng accidents na mangyayari? Di po ba? At the conceptualization pa lang nitong race, itong endurance challenge na ito, doon pa lang yung paggamit nyo ng national road, although may karapatan kayong gumamit din ng national road kasi lahat naman tayo, pero hindi nyo rin ba naisip na using that national road and using yung endurance challenge ay hindi nyo ba na-anticipate na magkakaroon ng mga ganitong accident? Kung di man involve ang inyong mga racer, ay yung mga mamamayan na gumagamit din ng road at madadaanan nitong inyong challenge. Hindi nyo po ba naisip yun? Nakasagutin. Kaya nga po kami nakikipag-coordinate sa ibang mga local government at PNP. Pero ma'am, gusto ko lang idagdag. Marami kasi sa ating mga riders ngayon, walang grupo specifically. Mas malaki yung feeling nilang safe na gawin ito kasi alam nila marami silang kasama sa ruta. Number one, may security na meaning when I say security is merong mga public safety na alalay, merong hindi sila maliligaw, may maski nagtatrabaho ka sa isang araw, nagawa mo yung mga dapat mong puntahan na pwede nilang balikan. Hindi po yun yung ina-expect kong sagot. Ang tanong ko po, at the onset na kino-conceptualize nyo po itong endurance challenge na ito. Dahil nakikita ko 1,200 kilometers in 24 hours or more. Kasi for 3 years, for 3 days diyan. So, hindi nyo ba na-anticipate na merong madidisgrasya, may maaaksidente at the course? Kasi lahat ba ng dadaanan ninyo, sinasabi nyo kung safety ito. Bakit may naaksidente? Kung safety ito, bakit meron bang nakalagay sa mga roads na merong dadaan dito na may ganitong race? Meron bang paunawa sa publiko na may ganitong dadaan in 1,200 kilometers? So, meron ba kayong ganon? Kasi, alam ko, Mr. Chair, parang hindi ko naman dinidiscount yung kasiyahan ng may ganito, no? Merong kayong mga ganitong endurance challenge. Pero, kayo nga nang ang nagsabi hindi mapapalitan ang buhay. At sa loob ng ilang taon na ito, nakita nyo naman, ibig sabihin, challenging din yung mga roads. Na-realize nyo naman yan ngayon at nag-sorry din kayo, pero hindi nyo mapapalitan yung buhay. So sa pag-start, kasi ang nangyayari, Sir Chair, ito mga, should I say, parang kumbaga endurance challenge ng mga elite. Kasi mukhang mayayaman ang mga participants dito. Alam niyo, Mr. Chair, dito lang sa ating lugar, dito sa may Batasan, may mga drug racing dyan. Sabi nung ating isang secretariat dito, kahit nasa Fairview, meron din nangyayaring ganyan, na hindi rin alam nung ating So, yun yung tanong ko po. So, sa pagko-conceptualize nitong event na ito, hindi nyo ba yan tinitake into consideration na may mangyayaring ganyan? Not take into consideration pa, ma'am. So, hindi nyo tinitake into consideration na may mamamatay sa ginagawa ninyo? When you say take into consideration, kaya nga po kami nag-coordinate sa mga hospital or ambulances, no? Just in case mayroong ganyang mangyari, there will be an immediate response. Okay, so ini-anticipate ninyo. Kasi yung ginagawa ninyong endurance challenge ay talagang dangerous. Di po ba? Pag nagmumotor Kung po nag-enjoy kami, po kayo sa ginagawa ninyo, pero meron ngang mamamatay o merong madidisgrasya o merong magkaka-injury Hindi po ba? So talagang dangerous itong ganitong race or challenge sa national road o sa mga municipal or city road. Kaya kung kayo po ay pinag-iisipan niyo pang gawin ito, stop niyo na po, 'di ba? Kasi dapat gawin niyo ito sa proper
na racing place. Hindi pang race ang mga national road, Sir Chair. Hindi pang hindi pang endurance challenge itong mga national road. Kaya gusto nating yung ating kapulisan, meron silang recommendation. So kung kayo ay hardly contemplating, well, tanggalin nyo yung national road sa mga challenge nyo na yon at gumawa kayo ng isang lugar na kung saan walang madidis at kung merong ganon na race, maprotektahan nyo rin yung mga sasama doon sa race kasi very dangerous po ito at ginagaya din po ito ng mga pangkaraniwang mga tao. Buti kayo po, sabi ni Representative Bosita, mga mayayaman kayo, kaya nyong pag may namatay na padre de pamilya, hindi lang naman 400, 500, 600,000 yan. 'Di ba? Yung kasiyahan na nandiyan yung kanilang miyembro ng pamilya na disgrasya, dun sa race ninyo, hindi nyo mapapalitan yon. Kahit na paaralin nyo pa yung mga anak, hindi nyo po mapapalitan yung kasiyahan na kumpleto ang pamilya at nandiyan ang buong pamilya. So, yun lang po Mr. Chair yung aking sasabihin doon as regards to tungkol sa ginagawang race. Well, sa ating mga kapulisan, Mr. Chair, so sa mga nadidisgrasya, halimbawa po ba pag may siyempre alam natin na magkakaroon talaga ng disgrasya, aksidente sa ganitong mga klase ng mga dangerous na mga challenges. Di po ba? So, nagbayad po sila ng damages, civil damages, Mr. Chair. How about the criminal liability? Hindi po civil damages yun. Ano yon? When we say civil damages, it Ano is ba yun? the one provided for by the law. Okay. Ito, So ano ba yung damage nag-ayos na yun? po sila eh. Okay, amicable settlement po sila. para doon sa namatayan or na-injury. Di po ba, Mr. Chair? Sa tanong ko lang po sa mga pulis, wala po bang criminal sa pulis po natin, kay General Birong, wala po ba itong criminal liability po? Katulad nung binanggit ng representative ng boss kanina, yung parties, yung aggrieved party at saka yung suspect, yung nakabangga, ay nag-agree sila. So, amicably settled sila sa police stations at binayaran. So, wala nang naisampang criminal case dito sa kasong ito. Tama po ba yun, Mr. Chair? Wala po bang criminal case kahit na homicide, yung ganito, kahit na hindi mo sinasadya, ay may namatay? Your Honor, di tanungin natin sila. Yes. Silang Sino nag-implement ba? ng batas eh. Is there no criminal liability insofar as that incident is concerned? Kayo nag-implement ng batas eh. Magpa-file ng reckless imprudence resulting in homicide, damage to property, yung victim. But dito sa case na ito, hindi na nagsampa nga sir dahil binayaran. So, nag-settle sila. So, siyempre kagustuhan sir namin sa PNP na sampa yung kaso, but in this particular case sir, walang complainant. So, amicably settled sa yung kaso. Sino po ba yung attorney from DDILG? Tama po ba yun? Yun ang tanong ni Honorable Castro. Sir, it would really depend on what really happened in the dun sa accident. Now, if there's someone hurt na may nasaktan, tapos ang ikakaso mga physical injuries, ganyan, kung wala naman pong complainant na ho na magwi-witness para sa people of the Philippines, maaari yung maging mahina ang ating kaso. Pero kung nandun naman ho ang ating mga kapulisan, nakita nila, kahit sila mismo pwede naman ho. Kasi Mr. Chair, naalala ko tuloy yung pinag-uusapan natin sa AJK. Kapag merong namatay, kahit nga sinasabi ka, ulitin ko na ha, kahit pusa or dog, pag may namatay, meron tayong batas para panagutin yung pumatay dyan sa pusa or dogs. Pero ito, tao.
tao ang namatay in the course of this endurance challenge na at the umpisa pa lang, konsepto pa lang, meron ng risk. Meron ng maaring ma-damage ang property, maaring violation ng traffic, maaring may mamatay. At nangyayari na nga yan, at nangyari na. So, di ba, Attorney Alday, Mr. Chair, di ba pag may ganyan, dapat meron ding magpa-file din ang kapulisan ng motu proprio na case. Kahit na, alam nyo naman po, Mr. Chair, pag hindi natin inalalayan yung ating mga kababayan, lalong-lalo na kung di nila naman alam yung batas, di nila alam yung gagawin nila, wala silang Attorney Alday na tutulong sa kanila. 'Di ba? So papayag na lang sila na mabayaran 'yan, samantalang dapat may managot, 'di ba? So, ano ba tingin niyo doon, Attorney Alday, Mr. Chair? Pwede naman po, ma'am, magtuloy pa rin po yung kaso. Through the police, Opo, with motu the police proprio. po, pwede po naman po. Matutuloy pa rin naman po with them as the complainants po. Kumbaga yung Yes, mag-file oo. Ganun po, Mr. Chair. Kasi, kaya nga tinatanong ko sa organizer kung na-anticipate nila na mayroong mga mangyayaring damages or ganito, ganyan. Hindi sapat yung paghahanda So, nakita ko po, Mr. Chair, sa dami ng mga lugar na pupuntahan, eto nga, sa mga, example na nga lang po, kung magmamotorcade ka, di ba? Pag magrarally ka, you have to seek yung permiso ng police, ng local, hanggang saan lang ba, hanggang ito yung gagamitin, ganito, ganyan. Ito pa kaya, 1,200 kilometers ang tatakbuhin nito, Mr. Chair. So, may negligence, di ba? Somewhere. Kasi, kahit na nagpaalam na yan, kasi kausap ko kanina si Rep. Ortega dito, kung paano yung nagiging proseso, Mr. Chair, ng pagkuha ng mga permiso. Parang isang na lang yan, parang province by province, parang bahala na lang yung province na mag-provide dyan ng BFP, mag-provide dyan kung merong ambulansya dyan or whatever. Pero nakikita nyo, yung 1,200 kilometers na yan, hindi na-provide lahat yung mga precautionary measure na sinasabi ng ating mga organizer. So parang pinabayaan na lang ba sa LGU, Mr. Chair, yung ganito. So tanong nga natin, Mr. Chair, dito sa ating League of Provinces of the Philippines. So paano nyo po ba napapayagan yung ganito? Sabi kasi kumukuha sila ng permit or ini-inform yung mga local government or bawat probinsya. So paano po ba, tama po ba yung sinasabi ni Representative Ortega na pag nagpaalam sila ng ganito, kayo na lahat? Tama po ba, Mr. Chair? Ulap? League of Province po ata yung tinatanong, Mr. Chair. Tama po, League of Province, Mr. Chair, Okay. kasi ang sinasabi nila, kumukuha sila o nagpapaalam sila sa mga Yung provinces. siyam na sinulatan nila. Yes. Opo. Yes, good afternoon, Mr. Chair. So on the part of the League of Provinces, wala pong the provinces have no jurisdiction to issue the mayor's permit. Kasi based on the local government code, this is the cities and municipalities mandates po, Mr. Chair. So, posibleng nagpaalam po ang boss, pero as far as issuing a permit, wala po kaming dyan. The provinces do not have the jurisdiction to issue the permit on behalf of the cities and municipalities. So, sino po yung nagpo-provide nung sinasabi ng boss na may BFP dyan, meron dyan parang medics, meron dyan, ano pa ba? Yung boss, ano pa ba yung pinoprovide natin along the way para masiguro po natin yung safety ng ating mga riders at ang ating mga mamamayan na gumagamit din ng the same road na pinagdadausan ng inyong endurance race, endurance challenge? Meron po kaming yung mga ambulansya through the BFP and the LGU. On our side, meron po kami mga backup vehicle na umiikot. At least 2, 3. You can proceed, Madam. Ayaw mo nang pasagutin, Mr. Chair. Mamaya na, baka kino-compute pa.
But anyway, Mr. Chair, so yun na nga. Do you consider this as a public or private event? Mr. Lim? Do you consider this as Mr. private? Tan, Mr. Tan. Mr. Tan? Mr. Chair? Public or private event? What is this? It's a private event? Yes. Private event using the public facilities and even public funds kung talagang nanghihingi kayo ng support sa mga police, di ba? For security or ano. Kasi Mr. Chair, may nakikita rin naman akong mga, halimbawa yung mga nagbabike, di ba parang merong tour of Luzon. Pero ano siya, nakikita ko meron talagang, bawat station, meron talagang pinoprovide na ano, mas safe. So ito kasi motorcycle eh. At alam naman natin ang risk nitong motorcycle at lalong-lalo na paggabi. Kaya talagang talagang at the start pa lang conceptualization nitong event na to ay very risky na talagang nangangailangan talaga ito ng tulungan ng lahat ng involved. Pero hindi kayo naging prudent na masik yung ganon, di ba? Yung ganong tulong o yung ganong support. So support lang, parang pinapaalam nyo lang naman eh, na pinapabayaan lang naman din kayo ng pulis, di ba? Kahit siguro meron mga violation dyan sa speed, violation dyan sa kung ano-anong mga kailangan na lights na kung kailangan, hindi na nila hindi na nila chine-check yun dahil sinisik nyo yung support, di na nila napapansin yun. So talagang umpisa pa lang talaga Mr. Chair, umpisa pa lang talagang dangerous and risky na to at talagang sa public, ang public talaga yung sa public po tayo mamomroblema dito Mr. Chair. Okay? So, yun lang po Mr. Chair. Gusto ko lang ma-emphasize sa tanong ko dito na talagang wag na nilang ipagpatuloy ito kung meron man sila in the future sa proper na walang gagamiting national road at dapat merong talagang specific na road na gagamitin na wala yung public doon. Okay? So, yun na lang Mr. Chair kasi gusto ko rin siguro nandito ang DOJ para malaman din natin. Tapos hindi pa kasi ako nasasagot Mr. Chair ng ng police kung halimbawa po in consideration po doon sa pamilya ng mga naapektuhan, kayo po ba ay magsasampa ng motu proprio man lang Mr. Chair? Alba itong nangyari sa Dagupan, sa Sambales, etc. Ano po si tingin ninyo? Meron po ba kayong ganung pwedeng gawin? Yes, General Birong, Mr. Chair. May requirements po, Madam. Pagka magsampa ng kaso, kailangan namin yung complaint affidavits ng complainant and witnesses and many more. So, pwede po namin gawin yung... Well, kung wala po, Ma'am. kung wala po, ma-assist nyo ba yung ating mga affected families? Yes po. Okay, so... We need the affidavits, complaint affidavits, witnesses, complainants, and other pieces of evidence, file namin sa prosecutor's office. Not unless namatay din po yung rider, pero syempre ang liability rin nito ay yung organizers. Diba? Yes po. Kung namatay na rin yung rider, namatay yung, syempre yung ating kababayan na wala namang kinalaman sa race or doon sa challenge, pwede yung organizers ang managot. Yes pa, Madam. Okay. Apo. So, magkakaroon pa tayo, Mr. Chair, no, ng another. Well, alam niyo po, hindi po ako nagdidiin sa atin. Gusto lang natin magkagain ng lesson. Alam niyo po, teacher ako eh. Mahilig ako dun sa pag-aano ng lesson based on sa mga pangyayari at hindi na maulit itong mga pangyayari na ito. At maitama na natin ang ano man yung gagawin natin, So wala namang problema Mr. Chair na magkaroon ng mga ganitong mga challenges or mga events, pero itama lang natin kung saan, kailan at maayos natin po Mr. Chair yung mga requisitos sa mga ganitong event. So, yun lang po Mr. Chair, at maraming salamat po. For the second round, we have
the Honorable Busita. You have the floor. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, matanong lamang po kay Mrs. Diso. Mrs. Diso. Yes po, sir. Noong nabubuhay pa po ang mister mo, magkano po ang monthly na kinikita niya? Sir, ano po, weekly po kasi yung sahod niya, sir. Magkano weekly? Hindi kasi pare-pare. Kahit hindi eksakto, siyempre, minsan kung umiinom ng alak yon, kukupit yon, di ba? Opo, sir. Okay lang. Hindi naman niya madidinig yun. Ang malinis po na inaabot niya sa akin minsan is 2. Magkano? 2 po. 2,000. Opo. So, more or less, kumikita siya ng 2,500 weekly. Kasi po, nagmimerenda din po kasi siya kaya binabayaran din po niya sa tindahan yung mga ano po niya. Pakiulit po. Minsan po kasi nagmimerenda din po siya. Sir. Siyempre. Opo. Kaya binabawas din po sa tindahan. Okay. So, pwede Pati nating yung- sabihin more or less 2,500 weekly. Tama. Yes, sir. Okay. So, sa 4 na linggo, sa isang buwan, that is 10,000. Tama? Yes, sir. Tiger President Mr. Joseph Tan. Yes, sir. Kanina, medyo nabitin ako eh. Nabanggit ko po na kung buhay pa si Mr. Diso, naturalmente, nagsusulit siya weekly ng 2,500 more or less sa kanyang pamilya. Tama po ba? Opo. Doon po sa initial commitment ninyo na idadagdag na po ninyo sa inyong advokasya yung proteksyonan ang kinabukasan nitong mga batang naulila. Iko-consider po ba ninyo na yung dapat kinikita ni Mr. Diso dito sa ating pinag-uusapan? Opo. Okay. And with respect to boss, sa mga official po ninyo, kailan po natin maaasahan na may maipipresenta kayo na mechanics na kung saan sasagutin po ninyo yung nawawala na dapat kikitain ni Mr. Diso plus yung educational plan para po sa mga anak niya na naulila. Kailan po ninyo pwedeng ipresenta sa committee na ito? With your permission, Mr. Chair, Vinci Buenaventura po. Please proceed. As of the moment, sir, with noting on the what have been discussed earlier, so we have options already that needs to be decided by the board. But the term of action there, we can guarantee you as soon as possible, we will be able to come up with a proposal. So yung as soon as possible po ninyo, Mr. Chair, hopefully, may present po ninyo for the next hearing. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, pwede po bang malaman sa Department of Tourism yung pong information na sinasabi na mayroon kayong MOA with boss? Gusto lang po nating malaman, totoo po ba? Good afternoon, Your Honor, it's not true po. There's no MOA between the TPB and... So, doon po sa promotion ng tourism, ano po ang arrangement ninyo with boss? Kwentuhan na lang o tawagan o paano po ba? Kasi ang alam ko po, merong diyang tawag dito, merong may arrangement or merong may participation ba or support or whatever, ano po ba? Magkano yung sweldo nung namatay? The TPB po, meron po kaming program, no, Philippine Motorcycle Tourism Program, recognizing it as a platform to promote domestic tourism. So under that, we undertake and support projects that promote the tourism component of these activities. In the case of BOSPO, we did not, they requested for assistance in terms of promotions and marketing.
as a tourism activity of the event. No, but we did not support financially the event. So, BOT, Mr. Speaker, Mr. Chair. So, doon sa nakaraang event po, wala kayong participation or engagement with boss? Meron po? Wala? None po in the sense of financial support, no, but we allow them to use the PMT or the Philippine Motorcycle Tourism logo, recognizing the event's tourism component. So, in other words, part din po kayo indirectly dito sa event na ito? Under the Philippine Motorcycle Tourism Program, then I would say yes. Okay. Sino po bang author nitong motorcycle tourism program na to? It's a program po, sir, under the Tourism Promotions Board. So, wala pong other government official na involved or nag-introduce sa inyo ng ganitong programa? Wala po. It's a marketing and promotions campaign. So, wala Program. po? Wala Okay. po. Mr. Chen, nandito po ba yung representative ng province of Bohol? Good afternoon, Your Honor. Attorney Anino, Your Honor. Thank you, Mr. Chen. Attorney from Bohol, totoo po ba na nagkaroon kayo ng Bohol Loop this year? Yes, Your Honor. It was held last March 22 to 24, Your Honor, this year. And totoo po ba na dito sa event na ito, involved si Governor? He was a participant, Your Honor. Yes, Your Honor. Yes. But he realized na hindi pala tama. Tama po ba? After there was an incident, Your Honor. Then, tanong ko nga po, involved sa event si Governor of Bohol. But eventually, base po doon sa information na nakalap natin, na-realize ni Governor, mali pala itong event na to. Tama po, mali. I cannot answer to his... Okay. I will respect you. Mr. Chair, tanong ko lang po kay Attorney from Bohol. May lumabas po ba kayong ordinansa na kung saan pinagbabawal na ninyo ang endurance rides na katulad ng event na to sa Bohol Province? As of now, Your Honor, wala pa po. So, ibig sabihin po, kayo po ba yung pinadala ni Governor ng Bohol? I was sent by the acting governor, Your Honor. Acting Governor. Yes, Your Honor. Mr. Chair, nasaan po yung dating Governor? The Governor Aris Umintado, Your Honor, is serving his preventive suspension, Your Honor. Maybe. Tama, hindi po ninyo alam yon. Kasi po, Mr. Chair, for your information, si Governor involved, nag-participate, then he realized hindi pala dapat. That's why naglabas po siya ng ordinansa prohibiting endurance rides itong mga motorcycle enthusiasts. Kaya, Mr. Chair, hindi po pala masasagot ng ating representative from province of Bohol. Anyway, Attorney, thank you po. Your Honor, may I be allowed to speak, Your Honor? Mr. Chair? Mr. Chair, may I be allowed, Mr. Chair? Yeah, you've been answering questions of the Honorable Busita already. As to the mentioned ordinance, Your Honor, it was only a press release from the Governor, Your Honor, after the incident on one fatality that happened during the Bohol Loop 2024, Your Honor. So, press release lang Yes, Your Honor. na sinasabi po niya na ipagbabawal na ninyo